Mga idol, nahihirapan kayo sa sakit natin na GERD, acid reflux, at nahihirapan din kayo sa pambili ng gamot at nahihirapan din kayo sa pagpapa-check up. Alam ko po yan dahil nagdaraan din ako sa ganyan. May mga time na talagang kapos na kapos ako at hindi ko magawang pumunta sa doktor. Doon nababalot yung sobrang takot at lalong parang lumalala dahil dun sa anxiety na meron tayo. Ngayon mga idol, pag-usapan natin yung home remedy. Ang sakit po natin ng acid reflux, ito po ay lifestyle disease. Ang mga lifestyle disease po, may mga pagkakataon po na kayang gamutin o kayang solusyonan ng mga nasa ating bahay o nasa ating kusina lamang. Pwede po natin itong gawin. Sabi nga ni Doc Willie Ong, bago ka pumunta sa doktor, gawin mo muna yung mga first aid o gawin mo muna yung mga home remedy. Kung sakali na pinapahirapan ka at hindi ito gumagaling, saka mo dalhin sa doktor. Siyempre, para mabigyan ka ng tamang gamot at yung gamot na yon, lagi ko sinasabi na mabisang gamot na pang-ampat lang. Hindi siya ang nagko-correct ng problema natin kung bakit tayo nagkakaroon ng acid reflux. Tara, samahan niyo ako at pag-usapan natin. Nakaharap po ako sa Google at ating research kung ano pa yung pwedeng share natin sa mga manonood natin. Ito po ay galing po sa Verywell Health. Yan. Tara, samahan niyo po ako at ating pagkukwentuhan ang mga bagay na to. Magandang gabi mga idol at welcome back dito sa ating YouTube channel, dito sa ating tambayan, dito sa ating huntahan, dito sa ating kwentuhan, dito sa Herb Story TV. Ngayon, sa problema nating GERD at hiatal hernia, acid reflux, at saka doon na rin sa anxiety na nagpapahirap kapag nararanasan natin yung mga bagay na to. Ngayon mga idol, siyempre, wag na natin pag-usapan maigi ang tungkol sa sakit natin, yung heartburn o yung GERD. Kasi common na ito at lagi natin ito napapag-usapan. Ngayon, ang pag-usapan natin yung home remedy. Yung home remedy. At tulad ng sinabi ko mga idol, ang home remedy yan ay makikita din lang natin sa ating kusina. Posible na isa sa atin merong ganitong natatabi o ginagamit na panluto o pang merienda sa ating pamamahay. Unang-una mga idol, isa sa mga may napag-aralan to na may benepisyo o posible na makatulong na gumaling sa acid reflux o tanggalin yung atake ng acid reflux ay ang honey, yung pulot pukyutan. Mga idol, madaming sangkap ang honey ito na nakakatulong sa iba't ibang uri ng sakit. Isa na dito yung ating problema sa gastritis. Marami akong nabasa na tungkol dito sa honey. Actually, ang honey, maganda ito kasi nakakatulong din ito na hindi magtuloy sa cancer ang anumang problema natin. 'Di ba cancer yung kinatatakot natin na baka tayo ay cancer na yung sakit natin, Kaya maganda pag konsumo ng honey. Kaso nga lang, hindi dapat maraming honey o sobrahan natin yung pagkonsumo ng honey. Lagi natin tatandaan, ang lahat ng sobra nakakasama rin. Yan. Kahit ano pang mga bagay o gulay o prutas na linikha ng Diyos,
o herbal medicine yan para sa ating kalusugan. Kapag dinamihan mo, sinobrahan mo, posible na ito rin yung ikapapahamak mo. Kaya tama lang yung sakto para sa isang kutsarita. Maganda diyan yung honey, lagyan mo ng konti lang ha, hindi marami, lemon. Kasi ang citrus nakakasakit yan ng sikmura. Pero kung kaunti lang, kasi may benepisyo din yung lemon. Kung natatandaan nyo yung lemon water, water lemon, siya ay nakakatulong sa ating digestive system. Kaya nakapagpapayat yan, nakakatanggal ng acid reflux, pero kung puro, doon tayo nagkakaroon ng problema. Yan mga idol. Susunod ay ginger o luya. 'Di ba? Siguro naman halos lahat tayo meron din ginger o luya sa ating kusina. Siguro yung honey, marami ang wala niyan, pero marami din ang meron. Pero yung ginger, siguro 100% ng mga tao o may mga tahanan meron yan. Maganda din yung tulong na maibibigay niyan para sa pag-digest ng ating pagkain at para sa pagsakit ng lalo na kung paalaala, baka naman gamitin yung 'di ba? Pag ginawa natin yan sa labat yan, gagawin natin sa labat, ihigupin natin yung katas ng ginger, baka naman gawin niyo na ay para instant, hindi po pwede yung instant, yung tinitimpla kasi may mga halo po siyang asukal. Tatandaan, ang pagsakit po ng tiyan, yung acid reflux po natin, ay kalimitan nakukuha sa pagkonsumo ng sobrang asukal. Kalaban po natin yan. Baking soda. Hindi lahat may baking soda, pero marami may baking soda kasi ginagamit yan sa kusina. Makakatulong din po yan. Isang kutsarita ng baking soda sa ligamgam na tubig, o kaya sa ordinaryong at sa tap water, yung sa ordinaryong temperature ng tubig, haluing mabuti, siyang inumin. Tatapalan niyan yung problema, yung pamamaga ng lining ng ating stomach at saka ng ating esophagus. Kasi kalimitang nagiging problema natin sa acid reflux ay yung esophagus. Kasi yung esophagus, wala yung lining na katulad ng ating stomach. Ang isa pa dyan na makakatulong, banana. Basta, itong ganitong klaseng banana. Buti meron ako dito. Yan. Kanina, nakainan ko ng isa. Tawag dito sa amin, bangalan. Yan, makakatulong yan, mga idol, sa antacid kasi yung banana. Yan yung natural antacid. Pero hindi kailangan na marami. Konti-konti lang, kalahati. Pagka sobrang tumataas ang acid mo, 1/4 na banana, kainin mo. Mamaya mo uli kainin yung 1/4, tapos yung 1/4 uli, tapos saka yung 1/4 uli, di nakaisang banana ka na. Hindi bibiglain. Hindi makukuha sa biglaan. Hindi kasi magic yung mga ginagawa natin yan para malampasan natin yung ating problema. Ganyan din po ang inyong abang lingkod, mga kaibigan. At malugod kong ikinukwento sa inyo na sa paganda na ang aking kondisyon sa sakit na meron tayo. Kaya sabi ko, balang araw, magsasabi na akong bye-bye. Yan. Turmeric, mga idol. Alam nyo ba ang turmeric? Ito'y kapamilya ng luya kasi nga luyang dilaw yan. Yan. Luyang dilaw. Marami po ang benepisyong nakukuha nito sa iba't ibang uri ng karamdaman. Sikat na sikat ang turmeric. Balang araw, i-research ko yan at ibabahagi ko sa inyo kung ano-anong mga benepisyo at ano-anong mga sakit. Isa po kasi ito sa herbal medicine yung turmeric, mga idol. I-research ko po yan at ibabahagi ko po sa inyo para po malaman din natin lahat kung ano ang bisa na taglay o magic ng turmeric para sa ating katawan. Ito po ay mga linikha ng ating Panginoon una pa sa tao. Inihanda ng Panginoon ang ating daigdig para sa atin kapag nung ilagay tayo, mga tao sa libutan, andito na yan.
nakahanda na ang lahat. Merong pagkain at merong mga medisina. Ano po, walang linikha ang Diyos na kasabay ng tao na doktor o hospital. Ang linikha ng Diyos ay mga pagkain at natural na gamot na kailangan ng ating katawan kapag tayo ay nagkakaroon ng mga problema. Infection, fatigue, yun naman kalimitan mga sakit nung una, yan yung mga hanggang sa nauso na, nagkaroon na ng iba't ibang mga karamdaman, iba't ibang sakit, dahil nga po sa pag-unlad ng mundo. Yan. Apple cider vinegar, hindi lahat ng tao meron yan, pero maganda po ang apple cider vinegar para sa ating digestive system. Kasi natural po ang apple cider vinegar. At ang katulad din po niya na hindi alam ng karamihan na meron dito. Wag na po kayong bumili ng mga ng mga komersyal na suka. Ang bilhin niyo na po ay yung tunay na suka natin. Walang pinagkaiba sa apple cider vinegar. Yan na rin po ang ginagamit ko sa lahat at pwede kang uminom ng kaunti, isama mo sa tubig. Isama mo sa tubig. Tanggal po ng hapdi ng sikmura, mga idol. Imagine, maasim, pero nakakatulong. Alam nyo ba, kung familiar kayo, mga idol, ito logic lang, mga idol. Kung familiar kayo sa mangga na ibinebenta sa mga tabing eskwelahan, saan nakababad yung mangga? Hindi po basta tubig yun. Suka po ang pinagbababaran. Bakit po? Kasi yung asim po ng mangga, ina-adapt po nung suka, tinatanggal doon sa mangga. Kaya pag kumain ka ng mangga, bawas na yung asim. Ganun po ang ginagawa ng suka. Ng natural na suka sa ating tiyan. Kung may pag-aasim po ang ating sikmura, tinatanggal niya, ilinalayo niya doon sa mga dining. Kasi yung pag-acid po ng ating, lalo po sa esophagus po talaga ang nagiging malaking problema natin pagka may acid reflux. Nagkakaroon po tayo ng laway o ng fluid na sticky, malagkit. At yung malagkit na to, dumidikit po ito sa ating lining ng ating esophagus. At dyan po, makakaramdam tayo ng irritation. Nagiging irritable tayo. Kahit idahak mo, minsan hindi mo matanggal. Suka lang po ang katapat. Isang kutsarita suka sa isang mga ganito lang, 1/4 lang na tubig. Utay-utay mong inumin. Tested na po yan, mga idol. Hindi lang ako, marami ng iba. Yan, mga idol, sana naibigan mo ang tuloy-tuloy na tip na ibinigay ko sa inyo. At sana panoorin nyo yung mga susunod na video ko kasi herbal medicine na po ang aking i-share sa inyo. Hindi na po ito para sa sakit na GERD. Para po ito sa lahat ng karamdaman nating lahat. Hindi lang po para sa GERD. Para sa lahat po. Kasi ang sakit po natin, ang kailangan talaga po ay pataasin ng immune system sa pamamagitan po ng mga natural na pamamaraan, mga sariwang pagkain na natural na tanggap ng ating resistensya ng ating katawan. At ganun din po, meron po talagang mga gamot na nababagay sa ating katawan na hindi lang natin basta bibilhin sa mga butika, nasa lansangan lang din po. Minsan kala natin ay damong ligaw lang. At yung mga kapuan natin nahihirapan sa pambili, huwag po kayong mag-alala, andyan lang sa paligid nyo. Makakatulong na sa inyo. Kaya po, ang gagawin ko, magre-research po ako ng tungkol sa mga herbal medicine at kung merong available dito sa amin, ipapakita ko sa inyo. Kasi minsan magkakaiba ang tawag natin, magkakaiba ang mga pangalan nito sa bawat probinsya, pero iisa ang ibig sabihin. Kaya papakita natin kung meron kami dito, at least ma-view nyo man lang yung kung anong itsura. Bye-bye po at God bless you.